Sa Martes na sisimulan ng Bureau of Animal Industry ang pagbabakuna sa mga alagang baboy kontra African swine fever. Marami na ang apektado ng sakit gaya sa Davao Occidental kung saan bagsak presyo na ang bentahan ng baboy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Binibenta na lang umano ng 1,000 piso ang isang baboy sa Davao Occidental ayon sa Provincial Veterinarian Office matapos makapagtala ng African swine fever ang 3 barangay sa probinsya. Maaari raw na natatakot ang mga magbababoy na mapasama sa depopulation ang kanilang mga baboy. Sa halip na total depopulation, test and destroy ang ipinatutupad sa ngayon. Sinasamantala itong mga peddler, itong mga bukag-bukag, huwag ka ng mga kumprador, ganon, yung situation. And then sila rin mismo yung nagkakalat ng mga balita na naisaling, naisakit, naipatay. So, pagbabagsak presyo yung lahat ng nag-positive natin na nalibing na din natin. In accordance with, siyempre, sanitation. Para masugpo na ang pagkalat ng ASF, sisimulan na ang vaccination program sa Martes. Bukas pupunta ang Bureau of Animal Industry sa Batangas kung saan 8 bayan ang nakapagtala na ng ASF. Dito ilalatag ng ahensya ang mga alituntunin sa pagbabakuna. Libre ang bakuna, voluntary ito, kaya hindi pipilitin ang mga magbababoy na ipabakuna ang kanilang mga baboy. Ilelay down namin yung rules of engagement. Hindi pwedeng, ito, bakunahan namin. No. We have to get the blood. Ang kakausapin muna namin yung mga technical people sa Batangas. Hindi kagad babakunahan yon. Again, we have to be very careful. Una, ituturok lang ang gamot sa mga baboy na walang sakit. Hindi ito pwedeng iturok sa mga breeder o mga paanaking inahin. Kailangan ding i-monitor every 30 to 60 days kung ano ang reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Pag nakita namin na nag-positive, hindi po natin babakunahan dahil naunahan na po tayo ng sakit. At hindi po i-epekto itong gamot na to kapag meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Ayon sa DA, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. It's not that alarming because the vaccine is on the way. So hopefully makontain natin to. But of course, it will not be easy, no? But we will do our best. Dadagdagan naman ng mga inspection sites para maiwasang mahawa sa ASF ang ibang mga lugar. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela, ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawakang repopulation ngayon. Sa checkpoint sa Tandang Sora, Quezon City, 60 baboy mula sa Sariaya, Quezon na dadalhin sana sa Caloocan ng nakumpiska dahil sa mga peking dokumento. Wala rin itong shipping permit mula sa BAI. Sa Barangay Turbina sa Calamba, Laguna, hindi pinalulusot ang lahat ng dumaraang truck, closed van at iba pang naglalakihang sasakyan lalo't malapit lang ito sa Batangas. May mga ilan-ilan po pero may mga papel naman po yun eh. Tsaka yung iba naman pagka walang papel, pinababalik po namin sa main nila kung saan sila galing na bayan. Hindi, ayos lang po, tama lang po yun. Para ma-check din yung laman namin eh. Trabaho naman po nila yan para maging maayos naman sa atin. Naglalagay tayo ng check sa mga boundaries dito sa papunta ng Batangas, dito banda sa Santo Tomas, and dito sa Calamba. Ito naman kasi yung kumbaga ay daanan talaga ng mga traders. Sa Star Tollway sa Santo Tomas, Batangas, may checkpoint rin kung saan dinidisinfect muna ang mga sasakyan galing sa ibang lugar bago makapasok sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.